Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nahaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming lumikha, Ama naming makapangyarihan, ang paglingkuran ka ayon sa iyong kasiyahan ay kaloob na iyong ibinibigay sa iyong mga hinirang. Gawin mo ang iyong mga pangako ay aming mapakinabangan ayon sa paraang iyong kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Mga kapatid, anong laki ng aking kagalakan sa Panginoon, sapagkat minsan ko pang nadama ang inyong pagmamalasakit sa akin, pagkaraan ng mahabang panahon. Alam kong hindi ninyo ako nalilimutan, kaya lang wala kayong pagkakataong matulungan ako. Sinasabi ko ito hindi dahil sa kayo'y hinahanapan ko ng tulong. Natutuhan ko ng masiyahan na anuman ang aking kalagayan. Naranasan ko ang maghikahos. Naranasan ko rin ang managana. Natutuhan ko ng harapin ang anumang katayuan, ang mabusog o magutom, ang kasaganaan o kasalatan. Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Gayunman, ikinagagalak ko ang ginawa ninyong pagtulong sa akin. Alam naman ninyong kayong mga taga-Filipos lamang ang nakahati ko sa hirap at ginhawa nang umalis ako sa Macedonia at nagsisimula pa lamang sa pangangaral ng mabuting balita. Nang ako'y nasa Thessalonica na, makailang ulit ding pinadalhan ninyo ako ng tulong, hindi sa hangad kong laging tumanggap ng mga kaloob. Ang nais ko'y sumagana ang pakinabang na tatanggapin ninyo. Narito ngayon ang katibayan ng labis-labis na kaloob ninyo sa akin. Higit pa sa aking pangangailangan ang tulong ninyo sa akin, nadala ni Epaphroditus. Ang mga ito ay masasamyong handog sa Diyos, pangahaing kalugod-lugod at kaaya-aya sa Kanya, at buhat sa kayamanan niyang hindi mauubos. Ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ang ating pong itutugon. Mapalad siya na may takot sa Diyos na magandang loob. Tayo pong lahat. Mapalad siya na may takot sa Diyos na magandang loob. Mapalad ang tao na may takot sa Diyos. Siyang sumusunod ng buong alindog. Ang kanyang lipi magiging dakila, pati maangkan ay pinagpapala, tugon. Mapalad siya na may takot sa Diyos na magandang loob. Ang magpautang nagiging mapalad, kung sa hanap buhay siya'y laging tapat. Hindi mabibigo ang taong matuwid, di malilimutan kahit isang saglit, tugon. Mapalad siya na may takot sa Diyos na magandang loob. Wala siyang takot, hindi nangangamba. Alam na babagsak ang kaaway niya. Mabait na lubha, lalo sa mahirap.
Ang pagiging matuwid ay di nagwawakas, buong karangalan siyang itataas. Tugon, Mapalad siya na may takot sa Diyos na magandang loob. Tumayo ang lahat. Sa daigdig ay laganap, liwanag na sumisikat, salitang buhay ng lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kaya't sinasabi ko sa inyo, gamitin ninyo sa pakikipagkaibigan ang kayamanan ng sanlibutan ito. Maubos man ito'y may tatanggap naman sa inyo sa tahanang walang hanggan. Ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan sa malaking bagay. Ang magdaraya sa maliit na bagay ay magdaraya rin sa malaking bagay. Kung hindi kayo mapagkatiwalaan sa mga kayamanan ng sanlibutan ito, sino ang magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? At kung hindi kayo mapagkatiwalaan sa kayamanan ng iba, sino ang magbibigay sa inyo ng talagang para sa inyo? Walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon, sapagkat kapupuotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa, paglilingkuran ng tapat ang isa at tahamakin ang ikalawa. Hindi ninyo mapaglilingkuran ng sabay ang Diyos at ang kayamanan." Narinig ito ng mga Pariseyo at nilibak nila sa Jesus sapagkat sakim sila sa salapi. Kaya't sinabi niya sa kanila, "Kayo ang nagpapanggap ng mga matuwid sa harapan ng mga tao, ngunit nasasaliksik ng Diyos ang inyong mga puso. Pagkat ang itinuturing na mahalaga ng mga tao ay kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Huling araw po ng ating linggo, ng ika-31 linggo ng karaniwang panahon. Muli po natin na balikan ang mga mensahe na iniwan sa atin ng ating Panginoon sa buong linggong ito. At nawa ito ay tumimo sa ating mga puso't isipan. Hindi man natin mabasa ng gaya ng dati ang Biblia, pero kahit papano nawa ito po ay makatulong na manatili po sa ating mga isipan. Nung Lunes, ang sabi ni Kristo, ang kanyang paalala sa ating lahat, kung ikaw ay maghahanda ng isang malaking salo-salo, ang mga pulubi, mga pingkaw, mga pilay, at mga bulag ang aanyayahan mo. Dahil kailangan din malinaw na bakit nga ba tayo nag-iimbita? Para ba tayo maimbitahan din? Para ba tayo magantihan pagdating ng araw? Kaya sabi niya, kapag ito ang mga inimbita ninyo, hindi nila kayo magagantihan.
So malinaw na kaya ka nagpakain, kaya ka nagbigay, ay dahil gusto mo talagang magbigay at hindi dahil naghihintay ka ng kapalit na pagdating ng araw, iimbitahan ka rin nila. Nung Martes, ang sabi ni Kristo, mapalad kayo kapag dahil sa akin, inaalimura kayo ng mga tao, pinag-uusig at pinagwiwikaan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Mapalad kung ikaw ay inuusig dahil kay Kristo. Kung inuusig ka dahil sa ugali mo, dahil matigas ang ulo mo, dahil makasarili ka, pag-isipan ng mabuti. Nung Miyerkules, ang sabi naman sa atin, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay, at walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Sa pamamagitan lang ni Kristo, wala nang iba pa. Wala nang ibang daan, wala nang ibang katotohanan, wala nang ibang magbibigay ng buhay, kundi si Kristo. Amen? Nung Huwebes, ang sabi sa atin, sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isa na makasalanang nagsisisit tumatalikod sa kanyang kasalanan kaysa 99 na matuwid na ang tingin sa sarili hindi na nangangailangan magsisi. At kahapon, Biyernes, ang sabi po sa atin, sapagkat ang mga makasanlibutan, ang mga makamundo, ay mas mahusay gumawa ng paraan kaysa mga makadiyos. So, inaasahan na tayo bilang mga Katoliko, bilang Kristiyano, sumusunod kay Kristo, mas magiging positibo, mas magiging tama ang mga desisyon na gagawin natin. Huwag puro drama, no? Huwag puro pag-iinarte ang ating atupagin. Huwag puro iyak din. Kundi dagdagan ang ating pagpupursige. Kasi lahat naman ay binigyan ng angking talino, kakayahan para harapin ang buhay. Ano mang problema, kayang-kaya naman na pagdaanan. At ngayon, punong-puno po ng magagandang aral, no, at mga, sabi nating, mga payo na ibinibigay sa atin. Sabi ni Kristo, kaya't sinasabi ko sa inyo, gamitin ninyo sa pakikipagkaibigan ang kayamanan ng sanlibutang ito. So yung mga material na bagay, yung kayamanan, ang gagamitin para makipagkapwa-tao. Hindi dapat gamitin ang tao para magkaroon ka ng pera. Malinaw po ba yun? Diba? Kasi sa atin, baka marami sa atin nakakalimot na kaya tayo nakikipag-close, nakikipagkaibigan, kaya tayo nakikipagkamay sa mga tao kasi para magkapera. Pinagbabaliktad natin. Ginagamit natin ang tao para magkapera. Ang sabi ni Kristo, gamitin mo ang pera para mas makipagkapwa-tao, para tumulong. Yun na lang, ewan ko kung hindi pa natin maintindihan ito. Pero bakit gusto mo laging maraming kakilala? Bakit gusto mong nakikipag-associate ka lagi sa mga kilalang tao? Kaya nga doon pa lang sa umpisa, titingnan natin, ano bang dahilan kung bakit? Kasi wala naman pong maililihim sa Diyos. Alam na alam niya kung anong nilalaman ng ating puso. Hindi tayo pwedeng mamuhay
sa kasakiman. Kaya maganda rin na paalala po ito sa akin, no, bilang pari, na hindi puro, baka mamaya, no, puro pera ang concern sa parokyang ito. Bilang pari, bilang lingkod ninyo. Baka mamaya, puro na lang solicit, hingi. Makaligtaan ko na yung pinakasentro ng mission dito. Walang iba kundi ang Eucharist, si Kristo. Bagamat, real talk, kailangan natin ng pera. Kailangan natin ng pagpapatakbo dito, ng mga concern dito. Kailangan nyo yun. Kailangan mo ng pambayad kuryente. Kailangan mo ng pambayad ng mga bills ninyo sa bahay. Pero ang sinasabi lang, huwag kang makipagkaibigan para lang magkapera. Huwag nating gamitin ng mga tao para makakuha tayo. Kasi baka hindi natin napapansin, ang Diyos pala natin, pera na. Yun na pala yung importante sa atin. Kaya ang buhay ng tao, wala lang, madaling i-dispatch siya, madaling isuko ang buhay ng tao kapalit ng halaga. So, ayaw po ni Kristo, no? Ayaw po ng Diyos na pagbaliktarin natin ito. Kasi, di ba, minsan naman po, maituturing na kayamanan, di ba? Maituturing na kayamanan ang pagkakaroon ng mga tunay na kaibigan. At dahil tunay na kaibigan, tutulungan at tutulungan ka naman yan nang walang hinihintay na kapalit. Sabi nga, pag nakakita ka ng tunay na kaibigan, nakakita ka ng kayamanan. Pero ulitin ko, hindi ka nakikipagkaibigan para may hututan ka, para may mahingan ka, para may pagkakitaan ka. Makipagkaibigan ka dahil makikipagkaibigan ka. Pure intention, walang hinihintay na kapalit. Dahil ganyan ang ginagawa sa atin ni Kristo. Amen? Mahabaging Ama, marapatin po ninyong dinggin ang aming mga panalangin sapagkat nananampalataya kami sa iyong anak, aming Panginoong Hesukristo. Lumalapit kami sa Kanya sa pamamagitan ni Maria. Bilang isang sambayanan, taimtim tayong manalangin at sabihin sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Sa pamamagitan ng aming binyag, kami ay tinawag mo sa pananampalataya. Naway patuloy kaming tumugon sa tawag ng mahal na Birhen ng Soledad para sa pagbabalik loob, pagsisisi at pagtatalaga ng aming mga sarili sa Diyos. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Ama, idinudulog namin sa iyo ang mga pinuno ng aming pamahalaan. Ipagkaloob mo po sa kanila ang katapatan sa paglilingkod at naway kumilos sila para sa ikabubuti ng sambayanang Pilipino, lalo na ang mga nagugutom at naghihirap. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Ama, inilalapit namin sa iyo ang aming parokya, ang Nuestra Señora de la Soledad, at ang mga samahan na bumubuo nito, gayon din ang Archdiocese ng Maynila at ang Simbahang Katolika sa bawat sulok ng mundo. Gawin mo kaming masigasig na makabahagi sa mga gawain ng simbahan, maging bukas palad sa pag-aalay ng sarili sa gawa at panalangin, at mamunga nawa ang lahat ng ito ng kabanalan, hustisya at kapayapaan. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Si Jesus ay nananatili sa ating piling sa Santisimo Sakramento, kaya kami po ay nananalangin para sa bokasyon sa pagpapari upang patuloy naming matanggap ang pagpapala ng Eucharistia na sentro ng Kristiyanong pamumuhay. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad,
Ama, pakinggan mo kami. Ipinakita ni Jesus ang kanyang pagmamalasakit sa mga may sakit, kaya't natatangi naming hiling na lingapin mo at palakasin ang mga kapatid naming may karamdaman at nangihina. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Idinadalangin namin ang lahat ng mga kapatid naming yumao na patawarin ang kanilang kasalanan at gantimpalaan sila ng tahanan sa langit. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Bilang ina, ipinakita ni Maria ang mga mabubuting katangian, lalo na ang katapatan, pagpapakumbaba, pagsunod at kalinisan, upang hindi maging hadlang sa misyon ng kanyang anak. Kaya itinataas namin sa iyo ang mga kababaihan at mga ina ng tahanan na pagkalooban mo sila ng puso ng tulad ng kay Maria at maging inspirasyon nawa sila ng aming pamayanan at ng bawat mag-anak. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, ganun din ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online at lahat ng mga misang pasasalamat, natatanging kahilingan at lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo, ang aming Panginoon. Amen. Umupo ang lahat. Alay namin aming buhay, bawat galaw at lumbay, bawat pangarap naming taglay sa palad mo ilalagay. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain naming ito ay maging dalisay nawa at maging banal na pakikinabang namin sa iyong awang dakila sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likhain ang sanlibutan na iyong pinagbabago at idinarangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan. Kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong paggiliw at pagkakandili. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Huspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala.
Pagpatawad namin sa kakasala sa amin, at huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen.
Ama naming mapagmahal, magkaroon nawa ng karagdagang bunga ang iyong ginagampanan sa aming banal na pakikinabang upang sa aming pagsasalo sa maging handa kaming tumanggap sa katuparan ng pangako mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintungo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.